Ako si Eric at tinago ng ex ko ang relasyon namin. Ako si Andrea, ex ko si Eric, at 3 years yung relationship namin. May mga taong pinagtatagpo, Niligawan ko si Andrea kasi nabighani ako sa mga ngiti niya. Wala namang issue kung taga Bulacan ako at taga Pampanga siya. Ganun siguro talaga pag mahal mo. Malayo kasi yung naging distansya ng edad namin eh. 8 years. Senior high school pa lang ako nung nakilala ko siya. pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Umabot pa sa point na pinag-aral ko siya. Kasi girlfriend ko siya eh. Pero hindi ko alam, kinakahiya niya pala ako. Pag hinahatid niya ako sa school, ang pakilala ko lang sa kanya, pinsan. Minsan, nagtataka ako kung sa akin ba talagang problema o malandi lang talaga siya. And then, I met someone. Kaedad ko, same course. Naisip ko tuloy baka na-pressure lang ako. Pag-ibig na tinatago, may pag-asa bang magbago? Yan at marami pang tanong na naghihintay ng sagot. Is there a second chance in love? Hindi. Oo. Pwede. Ewan. Puso ko ito ngayong lumisan ka sa buhay ko. Kung kailan sumikat ang araw at lumigaya ang aking mundo. Sana'y ika'y muling nakita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana'y yakapin mo ako muli, kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Maraming salamat MMG sa paghandog sa napakagandang awitin para sa bisita natin dito sa Hope ngayon. Welcome dito sa Hope, Andrea at Eric. Gano'n na ba kayo katagal na hindi nagkikita, Eric? May gitsan taon na po. Oo, kaya nagiging emotional si Eric. Nung pag-angat ng wall, anong agad ang pumasok sa isip mo? Nung nakita mo yung ganda ni Andrea. Bumabalik lahat ng masasayang alaala namin. At the same time, yung sakit, bumabalik na parang kahapon lang nangyari lahat. Ikaw naman, Andrea. Kinakabahan, nalulungkot, naiiyak. Parang kahapon lang yung mga memories namin. Yun po. Ano ba yung mga memories nyo na kinukwento, ay sinasabi nyo ngayon na bumalik nung nakita kayo? Paano ba kayo nagkakilala? Nag-aabang kami ng masasakyan sa EDSA. Tapos nakita ko siya, may kasama siyang isang lalaki, isang babae, pero hindi niya rin pala kakilala. So, madaling araw yon, wala kaming masakyan na bus. So, nakikita ko rin siyang aligaga kasi hindi niya alam kung paano siya uuwi. Tapos hanggang sa nilapitan ko siya, kinausap ko, and tinanong ko saan siya nakatira. Yun nga, taga Pampanga siya, ako naman taga Bulacan. Hanggang sa yung dalawang kasabay namin, habang nag-uusap kami, hindi namin namalayan, nawala na. Kami na lang natira. Hanggang sa, nung nakasakay na kami, hiningi ko yung number niya. Tapos yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung pag-uusap namin.
Ikaw naman, hindi ka naman natakot. Di ba? Minsan yung mga babae, natatakot kumausap sa mga strangers. Pero magaang ba ang pakiramdam mo sa kanya? nun? That time po kasi akala ko bading siya. So, ako na... yung mga friends ko naman po kasi mga bading, mga LGBT po. So, comfortable naman po ako sa kanya. Kaya kinausap ko siya. Hindi ko naman po siya kakausapin kung lalaki siya. Kasi alam naman po natin sa EDSA, madaming manloloko. Kaya, Yes. nung kinuha niya yung number mo, na-feel mo pa rin, bading pa rin siya? O may something na? Parang hindi na po. Parang, lalaki pala to Paano kanya niligawan? Yun po, una, messenger, text po. Tapos, tinry niya po akong ligawan. Pumunta po siya sa bahay. Pinakilala ko po siya sa parents ko. Uy, pinakilala sa parents. Tapos? Yun po, sa mga friends ko po kasi wala pong nakakaalam. So, pakilala ko lang po sa kanya. Pinsan kasi ayoko din po na i-judge siya because of his age po. Pinsan mo. Yes. Ang sakit yung para sa isang lalaki kasi mahal na mahal ka niya eh. Alam ni Eric yon na gano'n ang gagawin mo? Hindi po. Paano ba yung scenario? Paano yung scenario? Kwento mo sa amin. Yes po, ganito po kasi yun. Hinahatid niya po ako sa school. So, pagpasok ko po ng school, tinanong po ako ng mga friends ko, "Uy, boyfriend mo ba yan?" Sabi ko gano'n. Hindi. Buti naman. Sabi ko gano'n. Ano na feel mo nun, Eric? Hindi, nung pinakilala niya po akong ganun, hindi niya po sinabi pala sa harap ko. Kumbaga, pag umalis na ako, saka siya tatanungin kung sino yung kasama mo. Sa kanya pala ipapakilalang pinsan. Nalaman ko lang po na pinsan pala yung pakilala niya sa akin. Nung time na nag-break na kami, syempre po, namimiss ko, mahal ko, kakamustahin ko siya dun sa mga classmates niya, sa friends niya. Then, chinat ko. Tapos, kumusta na si Andrea, ganyan. Sabi nila, okay naman, ganito, ganyan. Namimiss ko na siya, nag-break na kasi kami. Tapos, kaya pala gulat sila na nag-break. Kayo ba? Pinsan lang yung pakilala niya sa amin tungkol sa'yo. Kuya pa nga ang tawag niya minsan sa'yo, ganyan. Kaya sobra po akong nasaktan na for almost 3 years na ako yung nagpaaral sa kanya. Umabot din po kasi sa time na yung tatay niya nagkaroon ng sakit, hindi makapag-provide sa kanila, so kailangan niya pong mag-stop. Pero dahil mahal ko, sabi ko, sige, tutulungan na lang kita. Ako yung magpapaaral sa'yo. Though wala pa naman pong tuition that time doon sa school nila, pero syempre yung pambaon niya po, mga financial needs sa school, ako po yung nagpo-provide. Hanggang sa nung nag-college na po siya, first year, first sem, yun po yung time na hindi na ako ganong nakakapunta sa kanila. Gawa nga rin po na ako pa rin po yung nagpo-provide sa kanya. May tuition na po nun. So medyo kailangan kong kumayod, magtrabaho sa business, ganyan. I-surprise ko po siya nung kasi mansari namin. Hindi ko po alam pagdating ko. Ako pala yung maso-surprise. Na ano? Eric, na ano? Pagdating ko doon sa sala nila, magkahawak sila nung kamay ng lalaki. So, nahuli mo siyang may ibang lalaki. Andrea, sino yung ka-holding hand? Classmate ko po. Classmate. Bakit Classmate kayo mo, tapos magka-holding magkahawak hands? kayong kamay? Hindi po, parang naglalaro lang po kami ng parang minamassage niya po yung kamay ko. Since yung kamay ko po kasi pinapawisan. Kasi po yung course ko, architecture. So yung kamay ko po, nanginginig pag nagdo-drawing. Kailangan niya pong ma-relax after. Pero nung ano ba, nung na-surprise siya, kayo pa ba nun? Kami pa po nung kasi iso-surprise ko po dahil nga mansari po namin that time. Totoo ba ito? Actually, sila pa? hindi ko po alam na kami kasi wala na pong paramdam. Wala nang paramdam. Sino ang hindi nagparamdam? Siya po. Ikaw, Eric, hindi ka daw nagparamdam. Actually, part po kasi yun ng surprise ko. Dahil po siya kasi mahilig po siyang magbike. So, minsan, nakakwento niya, marami siyang napupuntahang lugar. Minsan, gusto niya rin mag-road trip. Parang 1 or 2 weeks, hindi nga po ako nakakapunta sa kanila. Nag-iipon po ako pambili ng motor. Para mapuntahan mo lang si Para Andrea. hindi na po ako mahirapang mamasahe pag pupunta sa kanila. At para matupad ko po yung pangarap niya na makapag-road trip kami ng magkasama.
Tanungin natin ang opinion ng ating